Yung nilagay niya na address niya. Akala ko ba taga Isabela ka? Bakit sa Pasig City mo to pinapadala? Una sa lahat, syempre doon dapat sa domicile mo, sa Isabela mo ipapadala ang letter mo kasi yun dapat. Doon mo dapat i-address ang sarili mo kasi doon ka nagkaso eh. Then bakit sa law firm mo sa Pasig City to ipapadala? Pangalawang litanya pa lang, ang dami na humbutas. Norman Mangusin, hindi ka makakaligtas sa mga ganyan. Nako, maraming makakapanood dito na nagtatrabaho sa Hall of Justice sa buong Pilipinas. Talagang magkakaroon ka dito ng malupit na consequence. Kita nyo na? Tapos sasabihin mo, hindi mo natanggap. Hindi po kami. Wala kaming natanggap na sagot ng kanyang counter affidavit. I am submitting this complaint affidavit to formally and respectfully charge the respondent with cyber libel under section blah 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 known as Cybercrime Prevention Act of 2012. The respondent has deliberately and maliciously published false and defamatory statements about me on an online platform. This action has caused irreparable harm to my reputation, inflicted significant mental anguish, and subjected me undue public ridicule. Ngunit, ito ho, ang sagot niya. Ay, wala po akong anxiety. Wala rin akong stress. Sila nai-stress sa akin. At sila nagkaka-anxiety sa akin. Kasi ako, lahat ng ginawa nila, alam ko kaya kong lusutan. Pero yung mga kinasa ko sa kanila, hindi nila malulusutan. Sanay itong sa mga malusutan, di ba? Sanay siya sa lusutan. Bakit? Yun nga, ang tagal na naging wanted noon as Norman Mangusin sa kasong human trafficking, ang tagal niyang nalusutan yun. Pandemya na lang siya nahuli. Pero yung kaso, parang 2012, 2013, 2014, 2015, ang tagal. Diba niya nagtago sa pangalang Francis Leo Marcos para hindi po mahuyo, para hindi po maihain sa kanya yung warrant of arrest sa human trafficking. Kaya alam niya sa sarili niya, eto, MG lang, ako malulusutan ko to. Yun ang akala niya. Buti hindi ka nagkaka-anxiety. Ba't naman ako magkaka-anxiety? Puro troll lahat yan. Ano ka ba? Kung noon yung pandemic, kalaban ko, baka talagang kalaban ko, Bureau, DOJ. Hindi nga ako nagka-anxiety dun Tapos dito pa ako magkaka-anxiety. Ano ka ba? Akala ko ba, Norman Gusgusin, nagkaroon ka ng mental anguish? Caused irreparable harm to my reputation. Ano ba reputation? I-research natin sa Google ang reputation mo. Guilty, criminal, human trafficking, estafa. Can you say na ang ginawa ko ay irreparable harm to your reputation? Ikaw ang gumawa niyan sa sarili mo. I just came by para mas palawigin pa ang awareness sa mga tao. Ibig sabihin nun, bago pa man din ako pumasok, wasak na ang reputasyon mo. Nagreklamo ka ng cyber libel sa akin. Kamakailan lang, ang sabi mo ay never kang nagkaso ng cyber libel sa akin, di ba? Wala ka pang kaso sa akin, libel. Hindi pa kita kinakasuhan doon. Aba, cyber libel lang pala ang kaso ha. Tanga, hindi kita kinasuhan ng cyber libel. Mabigat ang ikinaso ko sa'yo, cyber criminal. Napakasinungaling mo talaga. Kala ko ba hindi ka nagkaso ng cyber libel? On or about October 14, 2025 at 7:31 a.m., the respondent published a post on his Facebook page, Makagago WM. This post included my photograph and a cropped image of a purported decision from the MEDC of Manila, deliberately omitting critical context to fabricate a narrative of criminality against me. In this Facebook page post, the respondent made the following false and malicious, mga kahombre ko, statements. Nagpakita ka ng passport at birth certificate mo. Pero bakit ka guilty sa anti-alias law? Yun. Ito na ang pinakamagulong tao sa balat ng lupa. And overlaid on the graphic, Norman Mangusin alias Francis Leo Marcos, guilty sa kasong paglabag sa anti-alias law. Ayan ho yung reklamo niya sa akin. Ayan na ho yung sinasabi niya na 179 counts. Ang aking ipinost na ito ay galing ho sa isang national publisher
Isa hong tunay na news station. Ayan o, Norman Mangusin, alias Francis Leo Marcos, guilty sa kasong paglabag sa anti-alias law. At naandito ho ang link, mga kahombre ko, ng article na yan. So lahat ng sinabi ko ay kaya kong backupan. Meron din silang isang balita nito kung saan tinatalakay pa nga ho ito ng isang newscaster. Additionally, marami na ring iba't ibang mga Facebook pages ang nagkalat ng balitang ito, hindi lang ho DZRH. Katulad ng iba't ibang mga Facebook pages na iyan, nirepost ko lang rin lamang ang larawan na galing sa DZRH. These statements were not simply opinions. They were deliberate accusations suggesting that I committed a crime under the anti-alias law. They portrayed me as a convicted felon and described me as the most chaotic person on earth. In their plain, natural, and ordinary meaning, as understood by reasonable readers, these claims tend to dishonor, discredit, and hold me in contempt. As a result, they tarnished my hard-earned reputation as a humanitarian and public figure. Akala ko ba, nung umpisa mong statement, private figure ka? Dito, sa number 7 mo, na reklamo sa akin, ang nakasulat as a humanitarian and public figure. And you Uli. expect na papaboran ka ng hometown mo? Napakasinungaling mo. Kahit sa sinulat mong papel, sinulat mong kaso laban sa akin, napakasinungaling mo. That is straight perjury, Norman Gusgusin. You are lying. Niloloko mo ang jurisprudence ng Pilipinas. Niloloko mo ang batas. Tinatarantado mo ang mga judge, ang mga prosecutor. You filed a stupid case na makakapag-aksaya lang sa oras nila. You are lying. Tas sasabihin mo, dinugas ka? Ay, dinaya na naman ho tayo ni Makagago. Oho. Ito talaga yung mga madaya ito eh. Ganyan, kadaya yan. Oo. Paano ka dudugasin? Sinungaling ka. Ine-expect mo na mananalo ka sa gantong kabuslogan na reklamo mo? At tandaan mo, Norman Gusgusin, under oath ka nang ginawa mo ito at tinestify mo sa prosecutor's office na hindi ka nagsisinungaling. Even yung tao na nilagay mo as witness, maaari pang madamay. You wasted my time. You Ayun na. wasted my money. You wasted the public people's money. Kasi nagsinungaling ka. You just wasted our time. Dito, makikita ho natin na sa aking status ay meron akong question marks, mga kahombre ko. Pag ba ang isang tanong, nakakasakit sa'yo, pasok na ba yun sa libel? Siyempre hindi. Marami hong elements ang cyber libel, mga kahombre ko. Napakarami ho. Kailangan mong patunayan yan. Kung ganito ang katanga, ang iyong reklamo, talagang tatadyakan ka pabalik ng prosecutor's office. Kasi inaaksaya mo oras nila eh. Sinungaling ka eh. At sa konteksto rin, na most chaotic person o pinakamagulong tao sa balat ng mundo, hindi dahil ikaw ay isang chaotic at mapanggulo kang tao, Norman Gusgusin. Mahina lang talaga ang comprehension mo. Kaya hindi mo maintindihan na ang ibig sabihin noon, magulo ang impormasyon at mga paliwanag mo. This guy is wasting my time. Kaya tama lang na mag-counterclaim ako ng napakalaki sa ass mo. Tsaka na-tarnish, sabi mo, ang reputation mo bilang isang humanitarian. Tama, Norman Gusgusin. Ang mga taong tinutulungan mo, katulad ng mga PWD, ay nagagawa mong tawagin. Katulong ko po ang mga kasundaluhan na maghahatid ng wheelchair sa mga lumpo, maghahatid ng libreng salamin sa mga bulag. Di ba yung anak mo tahimik, pero yung laway tumutulo? Lloyd, ang sakit sampalin ng katotohanan, no? Na may Lloyd kang anak, tapos umaasa ka lang sa 40s dyan sa Hawaii. Na yung anak niya, yung katarantaduhan niya, sa anak niya tumubo, ayun, pareha silang child. Lloyd!
Yan ang Child kayo ng anak mo. Parehas kayo, di ba? Child. Child. Kayong dalawa ng anak mo. Child. Yung nasa US na may anak na Lloyd, si Mighty Burao. Ito si Mighty Mouse. May anak to ng Lloyd, si Mighty Mouse. Hindi ba nakakasira ng reputasyon mo bilang isang humanitarian yan, Norman Gusgusin? Yan pananalita Alam nyo, si Kulaong lang yung tao. Ayaw niyang matawag siyang kriminal. Ayaw niyang ma-identify siya as kriminal. Pero, krimen naman yung ginagawa. Maliwanag na krimen na yun eh. among ganyan, ikaw lang ay humanitarian na ganyan magsalita. PhD graduate ka pa niyan sa humanities. Partida na yan mga kahombre ko at ganyan hong kadugyot at kabaho ang lumalabas sa pagbubunganga ng tao na ito. Nakakahiya naman po ay doctorate lang naman po sa Humanities and Philosophy. Yan po ay ako po ay nakakahiyang sabihin ay ako po ang top notcher. The harmful post has severely damaged my reputation, leading to public humiliation, mental distress, and social ridicule. After niya hong magkaso, ito ho siya. O Gag, malapit ka ng matunaw. Hindi mo ko kaya. Ididiretso ko to sa ahon. Paatungalin natin yan. Hagulgul. Tingnan natin kung paano umiyak ang isang koking. Pero magugulat kasi kayo, pagpunta ko ron, poposasan na siya. Friday at damputan, para Sabado-Linggo hoyo. Diretso ikakahon na namin yan. Ganun kasimple yun. Ano ka ba? Wawakasan kita. Yan ay pangako. Pwede ko nang basagin yung mukha mo. Oo. Halika! Puntaan mo ko. Dali, kung gusto mo. Pwede ko nang basag-basagin ang mukha niyan. Kahit naka-live pa siya. Kasi tapos na akong Yung salita no, basag-basagin yung mukha niyan. Pero nung pinuntahan ka dyan sa subdivision mo, atras ang bayag mo. magsampa ng kaso. Siguro ako na yung instrument para magwakas na ang isang ogag sa mundo ng social media. Ako yung instrument. Wawakasan ko talaga. As in, pag sinabing wawakasan, as in, tuspok. Tutuspokin ko talaga. Ganyan ba? Ang nagsasabi, severely damaged my reputation, di ba? Public humiliation, mental distress, and social ridicule. Eh parang napakasaya mo pa nga eh. O, eto na mukha mo, makabaho. Pares na. Nakita ba? Hinamon niya pa ako sa San Pablo. Sabi niya, 5 araw, ihohoyo niya na ako. Basta ito, promise ko sa inyo. Within 5 days, gugunawin ko si Makagago. Lunes, Martes, Merkules, Huwebes, Biyernes. Tutunawin ko siya. Doon mismo sa San Pablo. Hindi ba mas lalo kang tumapang instead? Mas lalo kang lumakas nung nagkaso ka. Nasaan ang mental distress? Nasaan? Sinungaling ka talaga. Due to this misinformation, many people have been misled into believing that I am a criminal and a fraudster. As a result, I have lost business opportunities because potential clients thought I was a convicted criminal. Hindi ka ba convicted criminal? Ayan o! Guilty ka! And now, out on bail ka sa kasong human trafficking. At napakarami mong kasong kinakaharap. At sa'yo na nanggaling itong salita na ito. Pero sabi ko nga, nuknukan ako ng sinungaling nun. In what reason? Bakit ako nagsisinungaling? To protect my interest, to protect my business, and to protect my pocket from the profit I have gained in my business. I really don't care if there is an illegal or legal. If there is necessary for me to lie, I lie. So anong business ang sinasabi mo? Illegal o legal? Eh for sure wala kang legal business. Wala kang nga maipakita eh. Galing na mismo sa tao mo. Wala kang business. YouTuber ka. Eh sir, wala naman kasi siyang ibang hanap buhay kundi paglalib sir. Okay, yun pala. So ano, sabi niya negosyante siya, marami Sir, negosyo. sa tinagal po sa peg-stay po sa bahay niya sir, wala pa po ako nakitang negosyo sir. So, lagi lang siyang sa YouTube. YouTube lang po, live. YouTube lang po. Ganun lang po. Lalabas, pakain, tapos ilalive niya. Mga ganun lang po. Pupunta ng SM, kunyari ano ng cellphone. Yun lang po nila. Pero sa business,
Wala pa po akong nakakitang bisyo sa kanya. Umaasa ka sa palipad ng mga tao at sa views. Wala kang business. Hindi ka businessman. At dito, mga Nakakahiya talaga, no? Kung ako si Kulaong, kunwari ako si Kulaong, ha? Tapos ganyan yung nararanasan ko sa SOCMED, baka maglaho akong parang bula, eh. Baka hindi na ako magpakita sa SOCMED kasi nakakahiya. Diba? Nakakahiya yung yung mga lumalabas na negative tungkol sa aking pagkatao. Nakakahiya, Kulaong. Makapal lang po talaga mukha ni Kulaong. hombre ko, ako naman ho'y sanay na. Sa totoo lang, napakarami kong kaso na hinarap. Siyempre mga kahombre ko, public figure ako eh. Nasa commentary ho ang aking content. Napakarami na ho nagkaso sa akin. Pero, siyempre, ganyan talaga ang mundo ko sa social media. Kasi siyempre mga kahombre ko, commentary ako, salita. Ang salita ho ay matindi. Okay? Matitindi ho. Ang bawat salita na inilalabas ng bibig mo ay dapat inisip mo at pinag-isipan mo munang mabuti bago mo ito ibato. Otherwise, talagang pwede kang kasuhan ng kahit na sino. Easily, mga kahombre ko. Ngunit, bilang isang influencer, bilang isang public figure, hindi dapat tayo onion skin at tumatanggap dapat tayo ng kritisismo. Yan ang isang kumbaga katangian ko. Hindi ako balat sibuyas. Hindi porke ko sinabihan ng sabihan ako na makmak jablo, may inis. Hindi. Kuwari, sabihan ako, bayaran vlogger. Hindi ako yung basta-basta may inis mo eh. Ako nga po yung napakahirap na pikunin na bata noon. Ako yung hindi pikunin na bata. Nung bata pa ako noon hindi ako pikon. What more pa kaya na matanda na ako? Ang nanay ko nga ay naglalaya sa amin sa sobrang pikon sa akin eh. Nanay ko yun lumalayas, pero sa katabi lang din namin bahay, sa bahay ng lola ko. Doon siya muna habang napipikon sa akin. Lalayas siya kasi hindi niya makaya minsan ako talaga sumasagot ako sa nanay ko lalo pag alam kong tama ako. Kaya kaya ang nanay ko noon, ang tawag sa akin, pilosopo, makmak pilosopo. Kasi kapag nagsalita si nanay ko sa akin, pinagalitan ako, may sagot talaga ako eh. Kaya etong ganitong pagko-content, pagbibigay ng reaksyon, naging madali lang sa akin eh. Bakit? Hindi ako balat sibuyas, hindi ako pikon, never akong nainis o na yung magpapakita ng pagkapikon dito sa live. Hindi, kasi hindi mo ako mapipikon eh. Mahirap akong pikonin. Mahaba ang PC ko. Kay Joy lang yata ako napipikon eh. The moment na naging public figure ka, tarantadong engkanto lubog ang panga. Dapat tatanggapin mo batikos ng tao. Kasi public figure ka eh. Nakuha mo? Sana hindi ka nag-vlog, gonggong. Didibando kita. Tarantado, gusto mo, sampalin ko kayong dalawa ng abogado mo? Halika. Andito ako sa bahay. Gusto mo, pagbuling ko kayong dalawa eh. Nung ako naging public figure, sinira nga yung buhay. Sirang-sira talaga yung yung papel ni Kulaong dito sa SOCMED. Actually, ito ang pinaka basag talaga. Basag na basag si Kulaong dito sa vlog ni MG na to. Ito yun. Kaya nga po kahapon, ang title natin ay, ano ba yung title natin kahapon? Yung, katapusan na ba ni Kulaong? Yung, ano ba yung sinabi ko kahapon? Yung title ko ay, matatapos na bukas ang kahibangan ni Kulaong. Yun ang title natin. Kasi nga po, ito yung inaasahan ko na lalabas. Hindi interview. Kasi nga po, kaya ito ay kumbaga hindi ko naman masabi o kumbaga para ayoko naman syempre na ma-preempt o ayoko na pangunahan si MG kung ano yung kanyang ilalabas. Syempre bigay galang natin kay MG. Alangan masabihin ko, bukas ilalabas na ni Kulaong yung resulta ng resolution sa kaso ni Kulaong. Ayoko naman ng ganon. 'Di ba? Kaya hindi ko sinabi na ito yung kanyang topic
para hindi tayo maging bastos sa ilalabas ni MG na vlog ngayong araw na ito. Ay ko, di ba? Oh, tinanggap ko. Opinion ng tao yun eh. Hindi ako endorser, kaya hindi ako influencer. Panga! Paano ako naging public figure? Bobo! Nung ako naging public figure. Paano ako naging public figure? Nung ako naging public figure. Fair commentary lang ho ang pinaggagawa ko. Ikaw na lang, sa totoo lang, ang gumagawa ng ganyang klase ng content na nagbibigay ka ng misleading informations, kasinungalingan, at super malicious na mga content. Hindi talaga Ayan, katulad niya, eto, edited daw to, sabi ni Monique. Yung gem ba yung gumawa, yung gem? nagkakaso mga kahombre ko. Kaso, syempre, kinasuhan ako eh. Then, bakit hindi ko subukan, no? Yung rights ko naman. Kasi laging ako lang kinakasuhan eh. Laging ako lang ang depensa. Hindi na ako makapayag ng ganyan. Kapag kinasuhan ako, kakasuhan ko rin. Kasi Pilipino rin naman ako eh. Gusto ko namang ma-exercise ang rights ko rin bilang isang Pilipino, bilang isang complainant naman. The respondent is charged with 179 counts of cyber libel under section blah blah blah. I will present witnesses to demonstrate the damages I have suffered as a result of the respondent's actions, mga kahombre ko. Nagsabi siya na hinatulan niya ako ng 179 counts of cyber libel na hindi man lang nila ito tinutukoy or tinatalakay. Walang transcripts, no quotations, no screenshots, no dates, no URLs, and no metadatas. Sinungaling kang talaga. Mga kahombre ko, kahit ho sa harap ng batas, partida na naka-oath siya. Ganito ho siyang kasinungaling. Grabe. So yung 179 counts ho, na pinupukol niya sa akin at inilagay niya mismo, 179 counts. Actually, wala hong bigat. Walang kwenta at isa lang pala. Dinideceive niya lang ho yung korte at lalong-lalo na tinatakot niya lang ako. See? Kahit ho, mga kahombre ko, sa pagsulat ng reklamo o ng habla, di ba? Ganyan talagang ugali niya. Mananakot siya. Ganyan na ang galawan niya. Kaso hindi mo matatakot, Norman Gusgusin. Sanay ako dyan. Ano ka ba? Ito na ho, mga kahombre ko, ang iniintay nating lahat. Ang resolution. Ito na ho! Babasahin ko na sa inyo. Well, nasa computer ko naman, mga kahombre ko, babasahin ko na lang, ha? Ito na! Exciting! Using the cited jurisprudence as yardstick, it can readily glean that the sharing of the photograph of the private complainant emanating from DZRH together with the snippet of news about him, which was posted in the Facebook wall of the respondent, is not tantamount to libel. In fact, such news article is covered by one of the exception on privileged communication. However, is the comment and or posting below the image cropped from the DZRH of the private complainant are libelous remarks in order for the respondent to be made liable? Herein, respondent posted, nagpakita ka ng passport at birth certificate mo, pero bakit ka guilty sa anti-alias law? Ito na ang pinakamagulong tao sa balat ng lupa, promise. Eto, mga kahombre ko, marami tayong matututunan dito. In libel cases, the question is not what the writer of an alleged libel means, but what the words used by him mean. In sustaining a conviction for libel, the prosecution must prove that the existence of 4 elements, the allegation of a discreditable act or condition concerning another, publication of the charge, identity of the person defamed, existence of malice. So, ayan po, mga kahombre ko, yung 4 elements ng libel. This office is of the firm opinion that the statements made by the respondent towards the private complainant is not defamatory. The first statement posted was in the form of query to the respondent pertaining to the news about his conviction before the METC. While the second statement
describing the private complainant as a chaotic, pinakamagulo, the undersigned investigating prosecutor does not consider the same as libelous. It is not defamatory and did not lower others' estimation on the person of the complainant nor cast opprobrium on his character or reputation. Thus, no imputation of a crime, a vice, or immorality can be readily inferred from such statement. In determining whether a statement is defamatory, the words used to be construed in their entirety and should be taken in their plain, natural, and ordinary meaning as they would naturally be understood by persons reading them. Unless it appears that they were used and understood in another sense. So, wala na ho silang kinalaman dyan kung iba ang dumating sa kanya. Basta para sa kanila, hindi ho defamatory statements yan. Wherefore, finding no prima facie evidence, di ba? Eto na, it is respectfully recommended that the instant complaint filed against respondent Mark Jason, Warna Kulahewa, aka Makagago WM, for libel be dismissed for insufficiency of evidence. So, resolved. Ayun! Di ba? Wala ka naman palang idea sa prima facie evidence, di ba? Eh, ikaw itong paulit-ulit sa prima facie evidence nung ikinaso mo ito sa akin. Mahirap magsampa ng mga kaso-kaso ngayon. Mahirap, oo. Kasi pag nagsampa-sampa ka ng kaso ngayon, iba na ang hinihingi ng prosecutor ngayon. Hindi na probable cause. Kailangan meron ng prima facie evidence. Oo. Hindi, ito yung pagkakaintindi ko ewan ko lang kung tama ako kasi ito yung sabi sa akin ng abogado na nakausap ko. Sa level ng piskalya, like sa mga preliminary investigation, probable cause pa din. Pero pag umakyat na sa hukuman o yung iaakit na dapat sa hukuman, prima facie evidence. Ngayon, itong si Kulaong, ang nasa isip niya siguro, hindi pa siya kriminal. Kasi ang iniisip niya, kahit convicted na siya sa anti-alias law, naka-petition pa siya o naka-apela pa siya sa Court of Appeals. Kaya ang isip niya, hindi pa ako kriminal kasi hindi pa ako convicted. Pero convicted ka na. Kaya ka na nakulong ng 3 taon, 7 buwan, kasi nga na-convict ka sa anti-alias law. Yun ang katotohanan nun, Kulaong, kriminal ka talaga. Lalo pa ngayon. Indirect contempt ka sa Korte Suprema. So, criminal ka.